Sa umagang ito, ang Word of God. Hallelujah. Psalms 56, verse 3. What time I am afraid, I will trust in Thee. Bakit sinulat ito ni Salmista David sa magitan ng salita ng ating buhay na Diyos? Sa panahon na magkaroon po ako ng takot, ilalaga ko po ang aking pananampalataya sa Diyos. Ito po ay magandang halimbawa ng isang taong naglilingkod sa Diyos. Yung sa prayer ba natin, napakaganda, no? Anumang oras, O Diyos, Lord Jesus, na magkaroon ako ng takot sa aking puso, wala akong ibang lalapitan at lagakan ng aking pananampalataya, Ikaw lang, Lord Jesus. Dahil ang context po sa verse 2, sabi po ni Salmista David, maraming kaaway na gusto siyang lunukin. Ang dami nila araw-araw na gusto siyang lunukin, means patayin. Actually, sa panahon ni Salmista David, number 2 po siya na kings ng Israel. At siya po ay yung nakita ko na pinaka-warrior na king of Israel. Kaya yung mga kings na mga Gentiles, pagano, galit sa kanya dahil marami na din siyang ginapi na mga kaharian at marami na din siyang mga kings at mga tauhan nito na pinatay. Kaya yung hatred na nakapalibot sa kanya, yung verse 2 ang context doon, araw-araw, day and night, sabi ni David, itong aking mga kalaban gustong lunukin ako. Means gustong patayin. Ngunit, yung sinabi niya, prayer niya sa verse 3, ngunit Panginoon, natatakot din akong minsan, no? Kasi pag tao nasa physical, nasa puso pa, minsan nagkakaroon din ng takot. Kahit dito sa banal na kasulatan, noong panahon ni John the Baptist, nakulong na siya, si Jesus malapit na rin i-crucified, nagpadala siya ng 2 tauhan, nasa kulungan siya, yung mga disipulo din ni John the Baptist. Sabi niya, tanungin niyo si Jesus Christ, ang Rabi, kung siya na ba ang pinadala mula sa langit o maghintay pa ba tayo ng iba? Kaya na naisip ko, kahit anuman ang tao, ginagamit ng Diyos, kahit yung malakas na yung authority at kapangyarihan ng Diyos ipagkaloob sa Kanya, ngunit nasa physical siya, minsan mayroon yung alanganin. Sige, puntahan nyo si Jesus Christ kung siya na ba o hindi pa ba, maghintay pa tayo ng iba. Pero ilang bisis na dineclare niya, nung gibaptize niya si Jesus doon sa Jordan, bago niya gibaptize, nakita niya malayo pa, ito ang kordero ng Diyos na magtanggal ng kasalanan ng mga tao sa sanlibutan. Hindi lang yung isang bisis, kasi nagbabasa din ako ng banal na kasulatan. Hindi lang isang bisis gideclare ni John the Baptist na ito na po ang kordero na magtanggal ng kasalanan sa sanlibutan. Ngunit alam niya malapit na siyang mamatay doon sa kulungan. Nagpadala talaga siya. Sabi ni Lord Jesus sa kanyang mga pinadala-dalawa, sabihin niyo si John the Baptist, si Juan Bautista, na ganito, ang mga lumpo pinalakan, gi-spread up ang gospel of God para sa kaligtasan, mga kitungin pinagaling, mga patay binuhay, mga bulag nakakita uli. Huwag sanang mag-alanganin sa akin si Juan. No? So, minsan ganun din sa ating buhay. No? Dahil si David natatakot dahil nakapalibot maraming kaaway. Sa literal, dahil physical battle po ang sa kanilang kapanahonan. Sa atin ngayon, kung suntukin ka ngayon, kung makailag ka ilag, hindi ka man pwede makalaban. Dahil alim natin na hindi na tayo pwede. Kaya noon yung prayer ko, 1 taon, 2 taon, 3 taon ako, na-assign na talaga ako sa ministry. Lalo doon sa Alubihid, Misamis Oriental. Yung maliit na prayer room dati doon ni Brother Alex Aguan, doon din ako palaging nagpipray. Isa lang, no? Marami akong prayer. Kung may prayer talaga ako espesyal para sa sarili ko. Sabi ko, Panginoong Hesus, maawa ka sa akin. Huwag mo sanang ipahintulot na mayroong taong manakit sa akin at makita ko yung dugo ko, aagos sa katawan ko. Baka hindi ko mapigilan yung aking katapangan sa pisikal at makapaglaban pa ba ako, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, natandaan ko yung prayer ko, epektibo.
Gi-bless ni Jesus ang prayer na yon. Paiba yung mag-pray tayo sa loved ones natin, kapatiran natin. Pero yung personal kong prayer, Lord, huwag mo impahintulot. Baka lalaban pa ako. Dahil dati sa sanlibutan, matapang din tayo, gumagawa ng masama noon. No? So, hanggang ngayon, 2002 ako gi-ordain bilang missionary, mag 22 years na, kahit 2024 na. Wala talaga kahit kurot na nangyari sa buhay ko. So, pinagpala po ang pangalan ng ating buhay na Diyos, Jesus Christ. No? Dakila po siya. Mayroong nag-attack ng mga backslider. Kumbaga ba, tinatakot ako, parang bugbugin ako. Pero hindi man talaga nila nagawa dahil sa protection po ni Lord Jesus. So, iba talaga pag nandito tayo kay Jesus. At si David, kung balikan natin ang buhay ni David, sabi niya, pag naroon yung takot, darating sa puso ko, ilalaga ko sa iyo, O Diyos, ang pananampalataya ko. Wala ding nakagapi sa kanya kung ating tingnan. Kahit mga giant, pinapatay ni David noon. Pero yung prayer niya siguro para sa mga tao na hindi rin magkaroon ng takot. Isa lang nakikita ko sa spiritual side ni David, yung natatakot siya dahil nagkaroon siya ng kasalanan. Di ba? Nakakumit siya ng kasalanan, nag-declare yung prophet of God na ikaw yan, mahal na hari, David. Nakadeclare din si David, sana ang taong yan, maganda, patayin na yan. Di, nagsisi siya agad dahil nakadeclare din siya, sana ang taong yan, napakasama ng ginawa, papatayin na yan. Pag sabi ni Prophet Nathan, ikaw yan, mahal na hari, kasi ganito yung ginawa mo, di ba nagsisi siya? Panginoon, patawarin mo ako. So nakikita ko sa literal na kalaban, hindi siya natatakot. Pero na nagkaroon siya ng kasalanan sa Diyos, doon siya nagkaroon ng takot para sa kanyang buhay at para sa kanyang kaligtasan. Kaya naisip-isip ko rin sa bawat isa sa atin, kagaya ni David, ano mga kakawarrior noon, ano ka mang katapang na ginamit ng Diyos, huwag kang magkumpiyansa. Dahil ang evil, si Satanas, napakatuso, champion deceiver, at hindi napapagod upang tayo'y i-deceive. Minsan may mga vision o dreams na hindi ko malimutan, nagproblema na si Satanas. Dahil daw ang naghihigantihang mga charities, tinatawanan niya lang. Baliwala na yan sa kanya. Pero minsan, may pinoproblema siya, sabi niya, hindi ko lang alam, matandaan talaga kung dreams ba ito, vision ng mga anak ng Diyos. Pero ito talaga ang narinig ko noon na katotohanan. Pagkatapos daw, mayroong maliit na simbahan, mukhang nandyan sa taas ng bundok. Napakaliwanag po ng hindi masyado malaking simbahan. Itong simbahan ito, pinaproblema ko ito. Dahil kahit sa kahirapan, kahit sa anuman, sa mga sakit, kahirapan, patuloy itong tumatawag kay Jesus Christ, sa Diyos, sa Lord. So, hanggang liwanag, naklaro na kung anong klaseng church yung giproblemahan ni Satanas. Holy place, praise the Lord. So, pero ito ang masasabi ko, kahit namroblema si Satanas sa atin dahil sa ating malakas na panindigan, huwag ka pa rin magkumpiyansa. Dahil tayo na mabait, matuwid at patuloy na gumaganap sa katuwiran ng Diyos, tayo ngayon ang binubukahan ni Satanas. Pwede siguro si Satanas mag-assign, minsan may dreams din, nag-a-assign daw si Satanas sa bawat isang missionary 3 taning. Pero kaya natin yan, hindi sa ating tatag at lakas na sarili, kundi sa tatag at lakas na ipagkaloob ng Diyos. Mabalikan ko yung example ko kanina si John the Baptist. Nagkaroon ng doubt, alanganin si Juan, dahil nakita niya malapit na rin matatapos ang kanyang buhay. Pero kahit matatapos man sana ang ating buhay, huwag tayong matakot, mas espesyal na buhay ang ipagkaloob sa Diyos. Pero habang tayo'y nabubuhay, manindigan po tayo sa batas ng Diyos na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mula noon pa kay Pastor Samuel Gabriel hanggang ngayon sa ating mga senior pastor. Minsan namumroblema yung iba. Sabi ng iba kahit doon sa Marble Congregation, ilang Miyerkules na, siguro mga 2 o 3 Miyerkules, walang ulan, mainit masyado doon. Sabi ng iba na ay gititigan nga tao ba? Siguro itong ating isang kasamahan sa simbahan, ito ang dahilan. Dahil sa Matalam, sa Kabakan, umuulan na. Sa Santo Tomas, nagtawag ako sa anak ko, malakas ang ulan, di marinig masyado boses ko. Doon sa Magpit, nagpasalamat Mr. Ganggang dahil malakas ang ulan.
Sa amin ang ulan hanggang sa tulay, hindi nakadating sa simbahan o sa paaralan. Malapit yung paaralan at saka yung barangay hall doon. Harap lang ng holy place. May isang anak ng Diyos doon tumitig sa kapatiran natin. Ito siguro ang problema, Pastor Francis, ang taong ito. Bakit naman nasabi mo yan, brother? Kasi ito, nagsisimba sa holy place. Hindi nanindigan ito sa batas ng Jesus sa holy place. Pagtapos mag-devotional, magsakay sa motor, naka-short pan, ang ikli ng short. Talagang hindi talaga mabuti. Bakit? Dati-rati nakikita ko rin sa mga pintuan ng ating church, iba sa gate. Sa gate pa lang, hindi pa lang sa pintuan. Maraming nakalagay doon. Babae naka-short, naka-spaghetti, nakasanga, nakapantalon, mga blasphemer. Dati nang dyan yan, nakikita ko yan kahit noon sa mga nag-visit ako nandoon. Kaya nga, pinatanggal na ni Jesus, alam na niya ng mga matured na tayo sa pananampalataya. At ang mga tao noon sasabihin, ano ba klaseng church ito? Ang ibang church, kahit ano papasukin, hindi kaya't magpasok kahit mga palahubog, mga lasinggo. Dito bawal. Diba? Pinakuha na ni Jesus yung mga warning natin, alam niya yung ating capacity. Pero minsan sakit na isipin ng ibang kapatiran natin na hindi nagtikhead sa mga batas ng Diyos. Kagaya lang sila ng mga taong walang alam sa katuwiran ng Diyos, sa katotohanan sa magitan ng salita ng Diyos. Na sa pagkasakit isipin na nakikinig din sila sa ating mga senior pastor, junior pastor, nag-online din sila kung nasa malayo sila. Ngunit hindi nila pinapakinggan at in-apply ang Word of God. Kaya si Prophet Samuel nagsabi, bakit si Samuel? Example ko na rin Samuel. Si Prophet Samuel, sabi ng Biblia, sa kanya yung book na sinulat, 1 Samuel 3:19, sabi doon ang salita ng Diyos, hindi pinahintulutan ni Samuel na ang salita ng Diyos ay mahuhulog sa lupa, bagkus lagak ya lahat sa kanyang puso. Kaya tingnan mo, grabe ang authority, grabe ang kapangyarihan ng Diyos sa life ni Samuel. Murang edad pa lang, prophet of God na siya. At siya ang pinakabanggiitan, kung sa Bisaya pa, na judges ng Israel, katapusan na judges dahil naging ina ng hari. Ang mga anak ng Diyos sa Israel. Naging leader siya, naging propeta siya, maganda ang pag-aaruga niya sa buong Israelites. Hanggang sa kamatayan, propeta siya ng Diyos. Dahil hindi pinintulutan ni Samuel na ang mga word of God, nag-preach ni Eli, na high praise noon, mahulog lang sa lupa. Ano ba yan, Pastor Franz? Kung ako hindi naglilingkod ng tapat sa Diyos, hinuhulog ko ba ang Word of God sa lupa? Oo. Kasi hindi mo kitikid ang Word of God, hindi mo tinandaan, hindi mo i-apply. Kawawa ka pagdating ng panahon. Isang araw, yung mga plagues ng Diyos na ibigay sa mga taong masasama, darating din po yan sa buhay mo pag hindi ka maglilingkod ng tapat sa ating Panginoong Hesus. Kaya huwag nating sayangin. Sabi ni Paul, yung pinaka-expectation niya sa buhay niya, buhay man siya o patay man siya, magatid siya ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Hesus. Philippians 1:20. No, kasi sa 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Yung eager expectation ni Paul, habang ako'y buhay, maluwalhati ang Diyos, maglorify si Jesus sa buhay ko, mamatay man ako mabuhay, katagumpayan sa aking paglilingkod. Di ba? Nagsabi pa siya, minababuti ko pa ang paglilingkod sa Panginoon. Nakikibaka ako sa mabuting pakikibaka sa pananampalataya. Nakahanda na sa akin ang crown of life. At hindi lang sa akin, sa lahat na umiibig at tumutupad sa Diyos, nakahanda na ang crown of life. Kahapon, ang ganda ng preaching ni Pastor Chito doon sa Santo Tomas. Yung ex-mayor namin, may ibang konsal din doon at mga taga-Ruby company na kasama nila ni Paul na ninang din sa kanilang anak. Napaganda yung preaching. No? Hindi man tayo naghahamak ng anumang mga kongregasyon, anumang mga reliyon. Ngunit gusto ng Diyos tayo gagamitin na tulay sa kaligtasan ng mga tao. Sabi ni Jesus, isa pa na
Talaga hindi ako malimutin na tao. Mula noon nang nasa Holy Place ako hanggang ngayon, hindi ako malimutin na tao. Mayroong pang revelation si Jesus. Noon, ginagamit ko lahat ng sanctuary at nasaksihan ko yon dahil preacher rin ako ng apostolic noon. Na kahit yung may mga sakit, mga demon possessed, kaya ko rin noon na mag-cast out. Pero nagapasting ako, Merkulis at Sabado, 2 araw. Kasi gusto ko talaga kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ano yung revelation, Pastor, ni Jesus na nilay mo ngayon? Yung sabi ni Jesus, lahat noon ginagamit ko, lahat na naglilingkod sa akin sa Espiritu at katotohanan. Ngunit nitong huling kapanahonan, gagamitin ko ang Holy Place. Diba? So hindi lang kami na mga junior pastor, higit sa lahat ang ating mga senior ang gagamitin ng Diyos. Pati kayo na nakikinig sa akin sa online, pati na nakaupo ngayon na nakikinig sa akin, gusto tayong gagamitin ng Diyos. Kaya magtatapat tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Parang maiwak ko pag ganito na mga sitwasyon, lalo mag-testify tayo sa katotohanan. Dahil isa din po akong chief sinner na kagaya ni Paul na niligtas ng Diyos. Sa edad na 15 anyos, talaga masama na ako. 10 years pa kasi ako nag-start ng mga bisyo. No? 14, 15, 13, grabe na yung nagawa ko. No? Mayroon akong pinilay, mayroon akong binalian ng kamay. Sa edad na 15, mayroon akong tinadtad na kapitbahay na 23 anyos. Hindi lang isa ang sugat. Mula sa ulo hanggang sa likod kamay, tinadtad ko talaga ang taong yun. Dahil po, nalulong na ako sa masamang bisyo. O so noon, marijuana, tableta, syrup. No? So, pasalamat ako, kaya maiyak ako. Noong March 28, sa sayings ni Brother John Abian, yung ili-ili lama sa paktani, gigawa niyang isampul ang buhay ko, nakaiyak ako ba? Dahil hindi ako makaiyak na grabe ako kamakasalanan. Pero salamat, pinagbigyan ako ng Diyos at lalong-lalo na pisalamatan ko na yung pinapunta din ako sa banal na dako sa Holy Place. Pwede na akong hindi makapunta sa Holy Place kung hindi talaga ako pinili ni Jesus. Dahil nagpipreach din po ako dati sa aming simbahan. Kaya yung mga anak ng Diyos dati masuspended, kaya nagkakommit ng fornication, magsabi sa akin, Brother Francis Bayong, may mga churches ka ba na nadaanan na kagaya ng Holy Place, nagtuturo ng holiness? Sabi ko, yung aming grupo, yung UPC, yung Apostolic, yung Kang Almeida, nagtuturo din yan ng holiness. Lalo na yung UPC, bawal lang magtingin ng TV, bawal mag-short pant, bawal din magpantalo ng babae. Ganun ba? Pero, kasi alam ko, mukhang aalis ba? Magpunta doon. Pero sabi ko, ganito ang intindihin nyo, ang sasabihin ko, bakit ako ngayon narito sa Holy Place? Sasabihin ko sa inyo, yung kapangyarihan ng Diyos, hindi ko po na-feel. Na dati nakikita ko na yung kapangyarihan ng Diyos sa ibang grupo, pero mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos sa Holy Place dahil gikontrol po niya tayo hanggang ngayon. Kung hindi lang sa kapangyarihan ni Jesus, hindi ako makapanatili din sa Holy Place. Praise the Lord. Kaya mangyak-ngyak talaga ako pag mag-testimony ako. Dahil pinagpala din ni Jesus ang isang taong makasalanan hanggang ngayon ginagamit mo. Kahit sa kahirapan, isa din na natatakot ang tao kahit ang ating mga junior missionary na hinto dahil sa kahirapan. Praise the Lord. Kasi sinasabi ng iba natin ng mga junior, hindi ko man sila gina-small dyan, dahil marami ng anak, paano ng pagpapaaral, paano ng kasuotan, paano ng allowance. Pero alam natin na taga Holy Place, ang future talaga natin at ang may-ari ng lahat ng kayamanan si Jesus Christ. Kaya siguro, manindigan na po tayong lahat. As sabi ng Proverbs 28 verse 1, ang makasalanan scattered kahit walang gumagawa sa kanya ng masama. No? Takot ang makasalanan. Tumatakbo kahit walang nag-uusig. Ngunit ang matuwid ay matapang pa kaysa leon. At ang unang pinakamatapang nag-example sa Bible na matapang pa sa leon dahil siya po ang bukal ng buhay, bukal ng katuwiran, ang gidikiril po na Lion of Judah na pinakamatapang kahit sa kamatayan hindi uminto para maligtas tayo. Si Jesus Christ po yon. Kaya naiisip ko rin po ang lahat ng matatapang na manampalataya sa Holy Place, parang leon na matapang
dahil gumagawa ng katuwiran. Kung taga-Holy-Please ka, gumagawa ka ng masama, kahit walang nag-uusig sa iyo, natatakot ka. Lalo, natatakot po tayo na taga-Holy-Please na alanganin ang ating paglilingkod, na mamatay tayo na hindi magkaroon ng kaligtasan. Kaya may prayer din ako noon, nung may nag-attempt sa akin na yung temptation ba. Sabi ko, Lord Jesus, ginagawa ko na yan dati, karumal-dumal na yan. Pag-commit ng fornication, ginawa ko na yun dati sa sanlibutan. Ilang bisis na ako may kalib-in noon, nung binata pa ako, hindi pa ako sa Holy Place. Pero Lord Jesus, ngayon, takbuhan ko na po ito dahil hindi natatakot ako dyan sa mga ganun-ganun. Takbuhan ko ito dahil gusto ko nang manindigan po sa iyo. No? Lord, ginagawa ko na ito noon. Hindi ko na gawin dahil alam ko pag gawin ko ito, mamatay akong makasalanan, hindi mo na ako iligtas. Kaya salamat na nagkaroon din ako ng panindigan na ganun dahil isa po akong pinili ni Jesus sa Holy Place. Kaya sa nakamasid ngayon sa akin, sa iba-ibang lugar, pagpalain din po kayo ng Diyos kung gaano pinatatag si Pastor Tommy, ang ating head pastor, Pastor Chito Mares, at ang lahat na nindigan ng mga junior missionary, ang aking paglapit at pagsamo palagi sa Diyos para sa ating lahat na tayo pwede po itatagin at gagamitin ng Diyos. Pagpalain po ni Jesus sa umagang ito, siguro hindi man masyado mataas yung preaching ko sa devotional, ngunit ang pray ko lang po kay Jesus na mula sa mga bata na nakikinig ngayon hanggang sa pinakamatanda, pagpalain kayo at tatagin ng Diyos para sa kaligtasan ninyo at para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Hallelujah. Magsidalangin po tayong lahat, magsitayo po. Hallelujah.